Sa book of John, chapter 6, verse 67, basahin ko na ho. Then said Jesus unto the 12, Will ye also go away? Sa Matthew, chapter 19, verse 11, But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita, maaari na po kayong makaupo. Ang pamagat ko ng ating mensahe ngayong Sunday na ito ay The Hard Pill to Swallow. The hard pill to swallow. Hard pill to swallow. Ito po ay isang idiom sa salitang Ingles na ang ibig sabihin ay difficult to believe. O sa Tagalog, mahirap paniwalaan. Dito ho sa John chapter 6, verse 67, sabihin na nating hindi lahat umalis. Hindi lahat iniwanan ng Panginoong Hesus. Pero hindi po natin maitatanggi ang katotohanan na may mga nag-alisan. Hindi po natin mapagtatakpan ang katotohanan na meron hong mga dating sumusunod sa Kanya, saang mang dako siya magpunta, pero ngayon ay talagang iniwanan na siya. Kaya nga ho, sa mga nagsasabing, tinatawag sila sa full-time ministry, o yung tinatawag silang mag-mission, eventually, sa panawagan ng isang pastor, hindi nyo na ho dapat pagtakhan o ikabigla at lalong sobrang dibdibin at hayaang kamatayan nyo na merong mga aalis at mangiiwan sa inyo. Lalo na kapag kayo po ay naninindigan sa katotohanan, meron at merong mawawala sa tabi ninyo. Kasi po ang landas ng katotohanan ay isang makipot na daan. Marami pong hindi kasya dyan. At hindi kaya yung makikipot na iskinita ng pagsubok sa konbiksyon, sa pagtindig sa kung ano ang totoo. Lalo na kung ikaw ay gusto mong mapalapit kay Kristo. Pag ang isang tagasunod ni Kristo, gusto niyang mas mapalapit kay Kristo, makikita mo mas maraming lumalayo sa'yo. Okay? So, kung nangyari sa Panginoong Hesus, huwag mo nang pagtakhan. Huwag mo nang ikabigla. At huwag mo nang itanong sa Lord, ba't nila ako iniwan? Huwag mo nang itanong sa Lord, ba't sila umalis? Bakit nila ako iniwan? Hindi ikaw ang nauna. Ikaw ay tagasunod lang niya. Kaya kung ano man yung naranasan niya, mararanasan mo rin. Yeah. Hindi lang po krus ang binataan ng Panginoon, kundi yung mga gantong klaseng tao. Amen? So yan po ang encouragement. At the same time, paalala ko sa mga nagsasabing, Pastor, tinatawag ako sa full-time ministry, tinatawag ako sa mission, tinatawag ako magpastor at mag-lead ng mga tao niya. Meron ka ng prior info ngayon sa mga mararanasan mo. Ang paglilingkod sa Panginoon, paggawa ng kalooban ng Ama, at paninindigan sa kung ano ang totoo, hindi po yan laging bed of roses. Tandaan mo, kahit gaano kaganda ang isang rose at gaano yan kapula, meron pa ring tinik sa ilalim yan. Okay? Minsan kailangan nating humawak doon para manatili sa atin yung kagandahan ng Rose of Sharon. Okay? Malinaw? Okay. Balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Now, the question is, bakit ganun, Pastor? Mismong ang Panginoong Hesus na yon, di ba? That's my point. Kung ang Panginoong Hesus inaalisan, iniiwanan, nilalayasan, how much more ikaw na tinawag lang niya para sa kanyang ubasan.
Di na para, inuulit ko, pagtakhan at ikabigla. Sagot na pwede kong maisagot sa inyo, kasi nga ho, kaya siya iniwanan dito. Kasi ho, God's truth o yung katotohanan ng Diyos is hard pill to swallow. Maraming gustong mapalapit sa Diyos, maging maka-Diyos, pero kapag preach mo na yung salita ng Diyos, yung katotohanan ng Diyos, hindi naman nila malunok-lunok. Hindi nila matanggap. Natitisod sila, na-o-offense sila. Kumbaga, nagme-mental attitude sin sila. Yung puso nila nagsasabing, hindi ko nagugustuhan yung mga naririnig ko. At yun po ang nangyari dito. Hindi nila nagustuhan ang preaching ng Panginoon dito. Kaya nga ako, pag makikinig po kayo, kailangan prayerful. Alisin niyo po yung mga criteria ninyo. Kasi madalas, pag di tayo mapagbantay, si Satanas, magpapadala yan ng intruder sa ating mga isipan at puso. Anong klaseng intruder? Kaisipan na dapat magustuhan ko yung maririnig ko. Let me tell you something. Yung cross, inassemble ang kaligtasan doon sa cross para maging offense sa ating mga makasalanang mayabang na papuntang impyerno. Nakakatisod talaga ang Panginoon. At ang Panginoon, hindi siya bumaba dito para maging nice guy, kundi i-preach yung truth. Kaya nga na-offend yung mga Pharisees, scribes, and Sadducees. Why? Kasi meron silang false criteria nila eh. Feeling nila, sila yung nasa tama. Pero pinakita sa kanila ng Panginoon na kahit sinasabi nilang nasa tama sila, wala naman talaga sila sa katotohanan niya. Kaya tingin nila doon sa preaching ng Panginoon, puro patama. Ang chapter na ito ay nag-unfold po sa atin ng clarity. Amen? Sister Cams? Clarity. Dito ko natin makikita ng sobrang klaro na ang pagdududa sa Panginoong Hesus, na ang paghihinala sa Panginoong Hesus, na ang pagsalungat sa Panginoong Hesus ay gumagapang sa mga tao sa paligid niya. So hindi lang pala tayong mga Kristiyano, no? Hindi lang pala akong pastor ang nakaka-experience nito. Hindi pala to subjective na bagay. Kasi ang unang naka-experience nito, ang Lord Jesus Christ. Talaga palang may mga tao na pag-iisipan ka, pagdududahan ka, paghihinalaan ka. Sa isip nila, sumasalungat, pero sa face, nakasmile, nakasang-ayon. Pero deep inside, ginagapang na sila ng negatibong kaisipan. Medyo, pag dumami yan, Absalom yan. Which is, yung ganyang spirit, walang ibang naghihintay dyan, kundi isabit ka sa kamatayan. Ito yung gusto ko pong ipakita sa ating lahat. Yung mga taong ito, ginawan to ng maganda ng Panginoon. At the same time, umabot sila sa punto, sa verse 15, kung makikita nyo, same chapter, basahin natin. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into the mountain himself alone. So ano ito? Ito rin yung mga same person na gusto siyang gawing hari na nila. Pero ito po yung mga nakasaksi ng mirakulo niya. Yung pagpapakain ng konting isda at konting tinapay galing doon sa salad na hinatid sa kanya ni Brother Andrew. Pero, bagamat dito sa talatang ito, gusto nilang gawing hari ang Lord. Paano natin nasabing gusto siyang gawing hari? Kasi umabot sila sa punto na gusto na siyang i-take by force para maging king.
Sila rin po yung mga same person na ayaw ma-affiliate sa kanya sa verse 26 hanggang 65. Tingnan mo sa 15, gusto nilang makilala na isa sila o yung grupo sila ng mga tao na siya yung gustong gawing hari. Pero, ang bilis magbago ng ihip ng hangin. Pagdating sa verse 26 at 65, ayaw na nilang ma-affiliate sa kanya. Yung banggitin na, di ba tagasunod ka niya? Di. Ako, naranasan ko po yan bilang pastor. Yung mga dating pumupuri sa'yo na nakakabless yung preaching mo. Yung mga nagsasabi na, yung Christian life namin, natulungan mo. Mabilis umihip ang hangin, no? Biglang, puro negatibo na ang sinasabi sa'yo. Kaya buti na lang may gantong kwento. Kasi alam niyo po, kapag ikaw ay nasa likod ng pulpito, nasa posisyon ka ng liderato, wala ka namang pagkukuha ng ibang encouragement, Panginoon lang. Kaya nga sabi sa Bible, David encouraged himself sa Lord. At nakakuha po ako ng encouragement dito. I believe maraming pastor ang kumukuha ng encouragement dito. Ganito sila kainit ngayon, sobrang sama na ng lamig nila bukas. At makikita mo, hindi lang ikaw ang naka-experience yan, even the Lord. Kaya ipeprepara yung isip mo at hihinahon ka. Anong pagpapasalamat na makikita ng isang lingkod ng Diyos dito? Alam mo kung ano? Maliban doon sa pagsasabi ng katotohanan ng Panginoon is hindi ka nag-iisa. Kung ano man na nararamdaman mo, nararamdaman ng Panginoon yan. Kasi siya ang unang nakaranas yan. Nakukuha niyo ko. Kaya ako, pasalamat ako, mayroong mga gantong talata. Kasi hindi mo mararamdaman na lonely ka at alone ka. Kapag ginaganon ka na ng mga tao na minsan pumupuri sa'yo. Dati, ikaw ang pinakamagaling eh. Ngayon, ikaw na most hated. Tandaan niyo, walang ginawa ang Panginoon dito. Nag-preach lang siya ng hard. Hindi pa against sin, kundi against para sa kanilang eternal security. Pero may kita mo, ang tao, kahit ganong, ano pa ang message, pag ma-offend. Kasi ang pakikinig is a matter of heart. Yes. Kaya dapat to, pinagpipray natin, meron tayong klarong isipan. Kasi kapag hindi klaro ang isipan natin o bukas sa Panginoon, mahirap po yan. Kaya nga ako sinasabi ko sa inyo, ito po, kapag meron mga negatibong isipan na tumira sa isip nyo, tapos na-i-correct ng salita ng Diyos, tama ho ba? Tapos na-rebuke, tapos lumapit ka sa altar. So na-empty siya doon, umalis na yun, inalis ng Lord, di ba? Huwag mong hayaan na empty lang yun. Kasi pag empty ang isang bahay, may titira pa rin doon. May kasabihan nga yung mga matatanda eh. Ang bahay na nirerentahan na walang matagal tumitira, may tumitira daw na multo, masamang espiritu. Which is, totoo din po sa isipan ng mga tao. Kapag ang isip mo, kinorek ng Lord, inalis niya yung mga negatibong espiritu sa isip at puso mo, huwag mong iwanang nakatenga yan. Kasi kung hindi ka mapupuspos ng banal na spirito o yung isip mo hindi mapupuno ng banal na spirito, babalik lang yun. Okay? So, malinaw ho Amen. That's right. Iba po kasi yung naka-indwelt yung banal na spirito sa puspos ka ng banal na spirito. Amen. Nakakahabol? Amen. Okay, nakakahabol po. So, yung mga negative thoughts natin, hindi po ako naniniwala na negative thoughts lang yan. Yan ay mga demonyo. Mga demonyo po yan. For example, yung fear. Di ba, nakakaramdam ka ng anxiety, panic attack? Hindi po yan na medical case lang. Yan po ay spiritual case. Kasi sabi sa Bible, the spirit of fear ay hindi galing sa Diyos. So, kanino galing yan? Kay Satan, sa mga kampon niya. Kung ikaw ay matatakotin at duwag, at hindi ka firm at bold sa truth ng Panginoon, at ginugupo ka niyan, makita mo na hindi ka lang basta nag-anxiety. Hindi ka lang basta nagpa-panic attack. Tanong mo pa kay King Saul. Kaya ka walang peace. Alam mo bakit? Kasi may nakatira sa isip mo. Yes, yung banal na spirito nandyan, kasi baka merong kasalanan. Kaya hindi ka mapuspos. Nakabara. Kailangan mo ma-empty dyan. Isuko sa Panginoon yan. Ipako yung ganyang negative thoughts na yan. Hindi po pag pumasok po yung, bago ko ibalik sa tema, mga minamahal, hindi po porkit may pumasok sa isip nyo,
kayo yung nakaisip nun. The prince of the power of the air. May bumubulong sa tenga. Pumapasok yon sa ating isip, sa ating understanding. Ngayon, kung uulit-ulitin mo yan sa isip mo, akala mo self-talk. Hindi po. Nire-recite mo yon at pinaniniwalaan mo yung kasinungalingan ng ama ng kasinungalingan. Kaya kapag may truth ng Diyos, hindi mo maswallow. Hindi ko gusto yung naririnig ko. Or should I say, hindi gusto ng demon sa idle mind mo yung naririnig niya. At habang nire-recite mo yan, para ka nagre-recite ng spell ng isang mangkukulam. Under control ka niya, under spell. At walang ibang paraan para maalis yan is to admit it. Dalhin sa cross. Hayaan mong mamatayan sa krus ng banal na tagapagligtas mo. Kasi kung hindi, magagaya ka sa maraming tao na iniwanan ang gawain, inalisan ang gawain, or should I say, tinalikuran yung Diyos na nag-add sa kanila sa church na yun. Mga minamahal, ang labanan ay hindi sa weapon na nakahawakan, hindi panaksak, hindi baril, kundi sa principalities at forces ng kadiliman. Amen. Nakukuha niyo ho? So I hope magising po tayo. Pastor, paano nangyari yung ganung kadrastic na pagbabago? Ganito po ang nangyari dito sa chapter na to. Ang Lord Jesus Christ, nag-preach. Nag-preach siya ng katotohanan. Hard preaching, hard truth. Nga lang they cannot swallow it. Verse 29, anong sabi niya? Meron siya sinabi tungkol sa sarili niya. Na hard pill to swallow para sa kanila. Ano yun? Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that ye believe on Him that He hath sent. Ang tinutukoy niya sarili niya. So sinasabi niya sa mga Hudyo, sampalatayanan niyo ko kung paano niyo sinasampalatayanan yung Diyos ni Abraham at ni Moses. Hindi nila matanggap yan. Ano pa? He told them that He is the begotten Son of God. Verse 32. Tignan niyo po. Then Jesus said unto them, verily, 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 it means katotohanan, katotohanan. Ano ibig sabihin nun? Real talk. I say unto you, Moses gave you not the bread of life from heaven. So ano, sinasabi niya, may mas sigit kay Moses na nagbigay sa inyo ng mana. Sino tinutukoy niya doon na true bread of heaven na binigay ng Diyos Ama sa langit? Sarili niya. Hindi nila matanggap. Again, hard pill to swallow. Are you saying mas sigit pa sa mana ikaw? Nakukuha niyo ho? Are you saying ikaw yung tinapay ng buhay? Tignan niyo po, mga minamahal. 49 and 58. Anong sabi ng Panginoon dyan? Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. Alam mo, kapag inopen mo sa isang tao, yung mga namatay sa kanila, sensitibong sa kanila yan. Topic yan. So makikita mo, nakakaloko yung tinatawag na emotions nila dito. Pati ego, damay dyan. Next. This is the bread which come down from heaven. Tinutukoy niya, sarili niya ulit. Not as your fathers did eat manna. Tinatanggalan niya ng dinidisregard niya yung mga ancestors dito. Patay na sila. Nung tinanggap nila yung binigay ni Moses. Pero yung binibigay ng Ama, ang sinasabi niya doon, ako na binibigay sa inyo. He that eateth this bread shall live forever. Hindi kayo mamamatay. Amen. At the same time, sinasabi niya, nasa level ka ng Diyos, mas inaangat mo ang sarili mo sa ninuno naming si Moses. Ayan na. Emotional sila sa mga ancestors nila at sa history nila. Ayan na. Di ba parang preaching ngayon? Kapag nakakalaw ko yung tinatawag na nakaraan mo, pinagmulan mo, nakakapikon yun. Pero takang-taka ka, wala namang alam si pastor. O kahit may alam pa si pastor sa background mo, tas kinokorek ka, yung ego mo nun, yung pride mo, iba dating nun.
Kaya nga makakarinig, ano pastor, mas magaling ka pa sa amin? Pare-parehas lang naman tayong Kristiyano dito. So ang tingin lang nila dito kay Jesus Christ, isang Hudyo na nagpa-practice ng mga miracles. Hindi nila nakikita si Jesus Christ dito as He is. Bilang Diyos na nagkatawang tao. Malinaw? So, pag merong truth sa harapan natin, ito lang ang option natin sa truth. To receive it or to reject it. Ito ang realidad. People receive the truth when they see it for what it is. Kasi nga, truth. Pero people reject it or reject the truth for many reasons. At yun po yung pag-aaralan natin. Bakit hard pill to swallow? Grabe, kumain ng ilang maraming minuto yung paliwanag mo, pastor. Kailangan natin i-prepara to. Kasi baka magaya ka sa mga Hudyo na to. Habang nakikinig ka, sensitibo ka. Nagiging negatibo ka na. Baka mamali ka. Baka meron kang ma-overlook. Ma-miss mo yung point kung bakit buhay ka pa at bakit ligtas ka. Sana wag kang magaya sa mga Hudyo na to. Magbibigay po ako sa inyo ng mga few na reasons kung bakit ang katotohanan ng banal na kasulatan o truth ng banal na Diyos ay hard pill to swallow. Number 1, the misconception of the Jews. Misconception of the Jews. Pag sinabing misconception, ano bang ibig sabihin nun? Kung kayo po tatanungin. Maling pananaw, maling pagkaunawa, maling pagkaintindi. For example, Nicodemus. Kala ni Nicodemus, ang truth about new birth ay literal. Yung tipong papasok siya ulit sa bahay bata ng kanyang nanay para ma-born again. Which is, naituro ko po sa inyo kanina, hindi po yun ganun. Okay? Kagaya din ng woman in the well. Akala niya ang tinutukoy ng Panginoong Yesus na balon, na kung saan pag ininom niya yung tubig, doon din na siya mauwi, ay literal na balon. Kaya nga sabi niya, turo mo sa akin kung saan yun na makaigib na ako at makainom. Both yung Hudyo at Samaritana, merong misconception sa new birth at water of life. Hanggang ngayon po, yan pa rin ang trend. Ongoing pa rin po yung ganyang misconception ng mga Hudyo at ng babaeng Samaritana. Marami pa rin pong tao ang mayroong misconception pagdating sa eternal security. Buhay na walang hanggan. Ito yung misconception nila. Kapag umanib ako sa church na to, o sa religion na to, maliligtas ako. That is misconception. Patungkol sa soteriology o doctrine of salvation. Na kapag gumawa ako ng mabubuting bagay para maligtas ang aking kaluluwa, o baka sakali maging ticket yon, way yon, para papasukin ako sa kingdom ng heaven ng Ama sa langit. Misconception yon. Patungkol sa eternal security. Magpabaptize. Magkaroon ng ministry. Maging parte ng malaking ministry. Lahat po yan, misconception. Kaya ako, nami-misunderstood kapag nag-preach na tayo ng eternal security. Sa iba ko, ang tawag nila dyan, demonic teaching. Yang ganyang teaching nagtuturo na mamuhay yung mga miyembro dyan ng careless, unholy, at ungodly, which is napakalayo. Kasi itong eternal security na to, itong grace ng Diyos na to, na galing kay Jesus Christ, ito po ang nagtuturo sa atin na maglingkod ng merong thankful heart. Na magdudulot sa atin tumawid sa tulay ng pamumuhay sa kabanalan. Makikita natin yung grace ay lisensya, hindi para gumawa ng kasalanan, kundi lisensya para magliwanag
Yung kaligtasan na hindi nakikita ng mga tao sa loob natin para sa kaligtasan nila. Ang tinuturo natin dito ay grace na mayroong kapakinabangan sa kaluluwa natin at kapakinabangan sa ikaliligtas ng kaluluwa ng iba. Hindi po tayo nagtuturo dito na i-frustrate yung grace ng Diyos, mga minamahal. At sa iba po, na mga devout, deboto, at masyadong sagrado, sarado, kandado, sa kanilang religion at sa kanilang mga beliefs, ito po ay offensive teaching. Hard pill to swallow. Kahit nga sa mga kapwa natin Baptist, pag tinuturo na to, tapos yung nasa likod ng pulpit, hindi na namumuhay sa kabanalan, unholy na, ungodly na, yung way of living, ang maririnig mo, kala mo naman kayo lang ang sanctified. Banal-banalan yarn. Nabasa ko lang yun sa Facebook sa isang article. Masyado namang self-righteous yung mga miyembro dyan. Holier than thou naman. Alam mo, sa sobrang worldly na ng mga Baptist churches, naging abnormal na yung preaching about holiness. Pero ang hawak nila, Holy Bible, Holy Scripture, ang tinuturo nila ay Holy Almighty God, Holy Begotten Son, Holy Spirit. Pero pag-usapan ng mamuhay tayo na may kabanalan, naaalibadbaran sila. Hard pill to swallow. Kaya nga salitaan nila mga sarado utak niyan, ng mga yan. Isa ka ba sa mga ganon? Kapag may pinipreach ang pastor dito, kahit galing sa Bible, offensive sa'yo, kasi offensive sa mga Hudyo. Nire-reject mo kasi nireject din ng mga Hudyo. Yung mga Hudyo, they cannot swallow it. Na isang anak lang ng karpintero, ang King of Kings, Lord of Lords. Hindi nila matanggap, di ba siya yung anak ni Joseph? Anak ni Mary? Galing sa lugar ng Nazareth? Meron bang magandang bagay na nanggaling sa Nazareth? Kaya nga, they cannot swallow it. Hard pill to swallow. Yung matagal nilang hinihintay, na talagang majestic yung prophecy sa kanya, biglang sasabsaba ng bagsak. Hindi sa palasyo. Offensive. Di ba sa panahon din natin ganyan? Namimili ng preacher ang mga Hudyo. Nakatingin sila sa kung anong itsura ng pagiging hari mo at pagiging Panginoon mo. Di ba sa panahon natin ganun din? Kahit gaano pa katama ang sinasabi mo, kung wala ka namang lote, wala kang building, wala kang panundong sasakyan, at wala kang malaking bilang na nabaptized, even yung mga kapwa mo na nagsasabing save sila at kapwa mo Baptist, wala silang pandinig sa truth ng Diyos na walang sawang pinipreach mo. Kahit ang pinipreach mo si Jesus Christ, whole month, whole year, yung gospel niya, ini-expositional mo, walang mga likes, walang mga comments. Why? Kasi nandito na sila sa puro na lang pansarili at material. Yeah. Kung hindi yan kotse, wag natin pag-usapan. Kung hindi yan material na bagay na makikinabang ako, hindi para lunukin ko yan. Kaya pag nag-preach ka na tungkol kay Jesus Christ, in-emphasize mo the holiness of the Lord Jesus Christ, offensive. To the point sa iba, boring. They walk away. Sa dami ng conferences sa Pilipinas, meron po ba kayo narinig na jam-pack? Yung tinatawag na gospel conference. Alam niyo sa gospel, pag nagkaroon ng gospel conference, hindi ka tatanggap ng mga mamahaling barong doon. Kasi kapag gospel, ikaw ang susuko doon. Imagine magpa-gospel conference tayo. Walang pangako na makakatanggap kayo ng kahit ano. Do you think may pupunta? At every year, do you think lalaki yung bilang ng punta? Hindi po. Walang pangako ng ibibigay na damit, ibibigay na groceries,
at pakain, do you think may pupunta? Pumupunta sila para makakain eh. The Jews, pumupunta sila para makakita ng mga milagro, yung puro pa kanila. Iligtas yung mga pang-araw-araw nila. Sa kanila, ang pagsunod sa Panginoon is daily survival. Kaya nung nag-preach na siya na ako ang kaligtasan, ibig sabihin, hihinto yung kasalanan nila. Hindi nila matanggap yung mamamatay sila everyday for Him. At yun po ang misconception ng mga Hudyo na sikat pa rin hanggang ngayon. Ikaw, ang tema natin ngayon ay crucified. Galatians 2:20. Not I, but Christ. So hindi ka dapat naghahanap ng sarili mo sa church na to. Hindi mo hinahanap kung saan yung pinakamagandang upuan, pinakamalapit, pinakamakikita, pinakama-appreciate ka, at pinakamabibigyan ng karapat-dapat na karapatan ikaw. Alam niyo ho, kapag mahal natin ang Panginoon, ang takbo ng isip natin minsan dapat ganito. Sometimes, kailangan natin isuko yung rights natin para maibigay natin yung rightful sa righteous na Jesus Christ natin. Kaya ako po, natatakot ako sa tuwing nakakita ko ng mga young people. Kasi nakita ko sa experience ko, o kahit di nyo na isama experience ko, sa ibang mga pastor din, mula sa mga kasabayan ko na una, at kahit sa mga sumunod sa akin. May mga young people, mababait sila kapag nag-aaral pa. Sunod dito, sunod dyan, sabit dito, sabit dyan. Pero kapag nakapagtapos na ng pag-aaral, gumanda na yung trabaho, na-promote na, gumanda na yung sahod, medyo authoritative na yung tono ng salitaan. Iba na yung pakikipag-usap sa ibang mga kapatiran. Kapatid, kung ganyan palang kataas yung posisyon mo, nagwawala na yung taas ng ihi mo. I think, hindi mo naiintindihan yung grasya ng Diyos. Kaya hindi na ako magugulat kung babawiin din sa'yo ng Panginoon. Paano babawiin? Ganito kataas. Hindi po lahat ng nasa taas ay galing sa itaas. Hindi ho lahat ng pagkakataon galing sa Panginoon. Baka yan pa ang maging leksyon mo, yung lagapak mo dyan. Amen? Kaya dapat i-preach natin si Jesus Christ palagi. Huwag tayong magkaroon ng misconception na the more kang may nakukuwang tinapay, the more kang may nakukuwang isda, mas lalo kang pinagpala. Kasi sa kwento na to, meron silang misconception. Akala nila sapat na yung mga panlupang bagay. Kaya nung nakarinig sila ng preaching, diniretso sila ng Panginoon, they walk away. Now the question is, will you also walk away? Ako nasasagot, yes. Magwo-walk away ka. Kung napaka-shallow ng pagsunod mo sa Panginoon. Kung ang tingin mo sa Kanya, blessing giver, bread giver, at fish giver. Worker of miracles lang sa panlupa. Pero may natira, di ba? May natira. Yung mga gaya nila Pedro. Na nakikita ang Panginoon as He is. Walang misconception. Ano nakikita nila sa Kanya? Ano nakikita nila sa Panginoon? Siya ang salvation. Siya ang begotten Son. Higher and greater than Moses. The bread of heaven. The water of life. Ang redemption nila. Yun pa rin ba ang nakikita mo sa Kanya? O unti-unti mo nang nakikita ang mga bagay na puro literal lang? Parang si Nicodemus. Parang yung babae sa well nung hindi pa sila naliligtas. Sabi ng Panginoon, di ba dapat alam mo to? Pharisee ka, teacher ka. Yan po ang nakakatakot. Hawak mo every Sunday, every week, ang Holy Bible. Pero Nicodemus ka na, hindi mo naiintindihan yung dapat mo maintindihan. Maraming Kristiyano, merong misconception sa salitang pinagpala sila. Alam mo kung ano yung pinagpala? Ito. Transformed mind, renewed mind. Yun yung totoong pinagpala. Yung crucified with Christ. Not I, but Christ. Isang tao na gustong maging vessel ng Panginoon. Lalong-lalo na sa kalooban niyang gospel. Kaya nga sabi, di ba, sa Galatians chapter 5, verse 24. Pansinin niyo yun. And they that are Christ
have crucified the flesh with the affections and lusts. So anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Una sa lahat, pansinin nyo, they that are Christ. So ang may kakayahan lang gawin ito, yung mga saved. Amen. Exclusively para sa may mga eternal life. At kung talagang saved ka, you will choose to crucify your flesh. Hindi yan yung flesh na laman lang. Ang tinutukoy po dyan, yung old sinful nature. Yung affections and lust. So yung mga negative emotions, negative thoughts, nakukuha nyo po na hindi godly, kundi unholy, demonic, slandering thoughts. Nakukuha nyo, satanic, lustful, makasarili na mga kagustuhan. Hindi na ho dapat nag-e-exist yan. Kasi kapag dyan umiikot ang Christian life mo, hindi mo nakikita ng mahusay yung gospel ni Kristo. Na yung mga affections at lust mo na yan na buhay pa rin hanggang ngayon, yan yung very reason kung bakit siya namatay. Pero nagpepiesta ka dyan every single moment pag mag-isa ka. Hindi yan blessing. Kaya makikita mo, pag nakipagdaupang palad ka sa mga kapwa mo tao o kapwa mo ligtas, hindi siya nagpa-prosper. Imbis na ikaw ay saved na pinakamadali dapat kausap, ang mga tao hirap sa'yo. At pag ang tao hirap sa'yo, yung liwanag hindi nagliliwanag. Walang masisave. At mabobroken hearted ka. Kasi ganyan ang Israel. Nasa kanila lahat ng dahon. Anong dahon? Di ba sila yung sumasalamin sa fig tree? And that fig tree too is sumasalamin sa Christians. Nasa atin lahat ng dahon, pero walang bunga. Very ma-Bible, pero hindi fruitful. At yung ganun daw na fig tree, na fruitless, sabi ng Lord, useless. Alam mo, saan yun nagsimula? Parang sa mga Hudyo, misconception. Yeah, man. Hindi nila naiintindihan si Jesus Christ at hindi talaga nila fully naiintindihan sa puso ang gospel. Lahat head knowledge lang. Hindi puspos ng banal na spirito. Number 2. Maliban po doon sa ating point number 1 na the misconception of the Jews. Point number 2. The rejection of the Jews. As the Lord Jesus Christ revealed Himself and His demands in these passages na ating binasa, ang mga Hudyo ay nagsimula na pong mag-oppose sa Kanya. Yung mga dating amen ng amen sa preaching niya. Yung mga taong matapos siyang mag-preach sa likod ng pulpito, sa tuwing bababa siya na entablado, yung mga taong nagsasabing, wow, nakaka-bless yung preaching. Talagang marami ako natutuhan na naman, Pastor Jesus. Iba ka talaga mag-preach, Pastor Jesus. Sa'yo ko lang yan natutunan. Opo, marami na naman po akong natutuhan, Pastor Jesus. Ikakapit ko po yan sa buhay ko. Yun din yung mga same people dito na nag-o-oppose na sa Panginoong Yesus. Verse 41. The Jews then murmured at him because he said, I am the bread which came down from heaven. So ano yung hard pill to swallow? Yung sinabi niyang, I am the bread which came down from heaven. Kumbaga, ang sinasabi niya, siya yung tinapay na sasagot sa kagutuman ng kanilang kaluluwa na nagtatanong paano matitiyak ang kaligtasan nito. Sabi niya, ako yun. So, nung preach niya yon, hindi nila malunok. Anong reaksyon ng mga Hudyo? Paano nila ni-reject ang hard truth na ito?
ang hard preaching na ito, they murmured. Verse 42. And they said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he said, I came down from heaven? Ang unang palatandaan, kapag merong hard preaching o hard truth na nasa harapan natin mga tagasunod ni Kristo, at nire-reject natin itong bagay na pinapakita sa ating ng Lord, malalaman ko natin yan kapag kagaya tayo ng mga Hudyong ito. Kapag ang ating reaksyon, murmuring. Katulad nila, dati, sila yung todo puri sa Panginoong Yesus at sa mga dala niyang truth. And I believe, hindi ito ang unang pagkakataon na nakarinig sila ng hard preaching sa Kanya, ng hard truth. Pero naswallow nila yon. Pero this time, hindi. Kaya nga sa pagmamurmur nila, makikita natin yung biglang shift ng mga taong ito. So ito po ang babantayan natin. Habang tayo ay tumatagal sa Christian life na ito, na baka yung mga preaching na dating talagang sinasabi nating itong preaching na to, isa to sa pinaka naging magandang pivot sa Christian life ko sa loob ng maraming taon. Tapos umabot sa punto na inulit lang yung preaching. Kumbaga ininit lang ni pastor yung preaching. It so happened, nasa kalagitnaan ka ng sinning. Paanong sinning? Hindi na masyadong nagpe-pray, hindi na masyadong nagbabasa. Nagpe-pray naman ako daily. Ritual na lang. Wala nang tinatawag na laman yung prayer. Repetitive na lang. May mga ganong senaryo, mga minamahal eh. Yung dating hard preaching na blessing sa'yo, ngayon yamot na yamot ka. Naiinis ka. Di ba dati yung meron ka pang pa-tears of joy? Meron ka pang paiyak-iyak sa pulpit? Ngayon, naiiyak ka na sa sobrang galit. Hindi mo pa natiis. Sinabi mo na, nag-murmur ka na. To worsen the case, maghahanap ka pa ng matcha-chat, matatawagan, yayayain kapi tayo. Kaya ayoko niyang mga yayaang kapi na yan eh. Hindi naman natatapos sa kapi lang eh. O pagkaubos ng kape. May pagkukwentuhan habang nagkakape, merong sinasawsaw. Kaya mag-ingat po tayo ha. At hindi sila nakontento lang sa murmuring. Hinanapan nila ng butas ang Lord Jesus Christ. Tandaan niyo po yan. Hindi pwedeng ang isang anak ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos at sasabi mo, naswallow ko naman yung hard preaching na yon. Pero nagme-murmur ka, matik ang kasunod dyan, hahanapan mo ng butas yung preacher. Bakit? Ang Panginoong Yesus ka, naranasan niya eh. Sa kamay ng mga pinakain niya ng konting isda at konting tinapay na kung saan pinarami niya, nagmilagro siya. Sa kabila ng lahat ng miracles na pinakita niya at pagiging blessing niya sa buhay nila, makikita niyo po, nagawa pa rin nilang hamakin ang Panginoon. Paano galing siya sa langit? Di ba, anak lang ng karpentero yan, yung tatay niya, pangalan Joseph. Kumbaga pinapababa nila yung itsura ng Panginoon. Anong ginagawa nila dito? Ang hindi namamalayan nila habang nagmamurmur sila, dinidiscredit na nila yung preaching ng Panginoon. Kasi ganyan po tayo kapag hindi natin tinatanggap ang katotohanan bilang katotohanan. Hahanap tayo ng mga bagay na magpapalambot sa pundasyon ng mga nakatindig na katotohanan na yon. At doon na po magsisimula na i-justify natin bakit tayo nagmamurmur at bakit natin nasabi ito sa preacher na yon. Diyan po nagsisimula ang
rejection. Tandaan niyo po, bago sila umalis, anong meron sa kanila dito? Neglection. Yung mga dating talagang masugid na nakikinig, na iba na ang focus. Nauwi na lang sa mga blessing. Hindi na sa person ni Jesus Christ. Yun nakakatakot. Nung walang-wala ka pa, bagong ligtas ka, todo preach ka ng gospel sa sarili mo, sobrang meron kang thankful heart kasi iniligtas ka. Kaya nga todo holy living ka rin. Pero, nung ikaw ay gumanda na ang estado mo, yan, dyan tayo mag-iingat mga minamahal. Yan ang danger. Ito po, unahan ko na kayo. Narinig ko po ito sa isang mas naunang pastor sa akin. Ang pinakadelikado daw na lugar sa Christian life na to, hindi yung walang-wala at salat ka. Hindi daw yung nagsisimula pa lang ang gawain, hindi daw yung nasa kalagitnaan pa lang yung gawain, kundi yung na-promote ka. Ibig sabihin, nasa tugatog ka. Yan daw ang pinakadelikado. At dito po, nasa pinaka mataas sila na sandali, na kung saan busog sila. Yun ang nakakatakot sa isang tao kapag busog na siya. Doon na rin nagsisimula yung murmurings. Doon na rin nagsisimula yung mga fault findings. Kaya nga sabi ko, si Sister Jane B ba, mabait yan? Hindi pa natin alam. Busugin mo, or should I say, bigyan mo ng power and you will see kung ano siya. Minsan nga katiting pa lang hindi pa umaangat ng sobrang angat Kitang-kita kagad kung gaano karamot, samantalang dati naranasan niyang bigyan. Kung gaano kawalang awa, samantalang dati merong naawa sa kanya. Ang pangit ko ng itsura ng mga anak ng Diyos na ganyan. Kaya nagsisimula po yan sa neglection. Meron silang binaliwala. At lalo na kapag nandoon ka na sa tinatawag na tugatog ng tagumpay, na promote ka, hindi ka makaalis sa church kasi wala ka pa. Ang tinatawag na deception dyan, dahil meron ka na, ang sinasabi ni Satan, kaya mo na. Hindi ka nagutom, hindi ka nauhaw. Pero alam natin, walang naghihintay na maganda sa aalis sa Panginoon. Hindi sa worship place na to Bagamat dito ka ibinilang sa church na to. Kaya yan po ang delikado dyan, mga minamahal. Lahat ng backsliding nagsimula sa neglection. Yung dating palasimba, puro excuses na. Nakakatakot yan. Kasi neglection na yan ng iyong tinatawag na responsibility, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Pa-late-late, hanggang sa di na nagsisimba ng regular, pag tinanong mo, may mga reasonings na. Hindi ka dating ganyan. Nakukuha niyo mga minamahal? Doon lahat siya nagsisimula. Walang backsliding na nangyari overnight. Lahat gradual. Kaya nga tinan nyo, di muna nila hinanapan ng butas ang Panginoon. Murmur lang muna. May levels yan. Kasi alam ni Satan na hindi kanya makakatak nang nakalabas ang dalawang sungay niya. Kaya dahan-dahan niya lang ilalabas. Para hindi ka na mabibigla. Kumbaga, preparations of the mind. Pagdating ho sa 52, ano ho makikita natin dito? Lumalala yung rejection ng mga Hudyo sa Diyos na nagkatawang tao. The Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Pag hindi ho natin tinanggap yung truth ng Biblia, yung preaching, anong mangyayari sa atin? Kikitid ang utak. Hindi nila na-gets na hindi yung literal na flesh. Nang sinasabi niya ay figure of speech. I believe, sa tagal nilang sunod ng sunod sa Panginoon, ang Panginoon ay merong mga salitaan sa kanyang preaching na matatalinghaga. For example, di ba? Sabi niya, tignan niyo yung mga aanihin, madami na. So ang kanyang tinatawag na
pinaka-visual aid ay mga pananim talaga. Pero at the same time, ang tinutukoy niya doon, yung mga tao na nasa paligid niya. Kumbaga, tinuro niya lang yung taniman na meron ng ready to ani na siyang pinipicture nun ay yung mga taong di paligtas. I believe marami sa kanila nakarinig na ng mga ganon at isa yun sa mga narinig nila. At eto na naman ang Panginoon ngayon. Ang tawag dyan, merong pahiwatig. Dati nagigets mo yung pahiwatig. Anong pahiwatig? Yung mga pangungusap ng Panginoon sa preaching na kayong dalawa lang ang nagkakaintindihan. Ngayon, ayaw mo nang intindihin. And that is rejection. Hindi mo na nakikita yung realidad ng Panginoon bilang realidad. At yun na nakakatakot kapag ikaw ay busog at hindi gutom at hindi uhaw. Tignan niyo po, nangyari to lahat, alam niyo kailan? Kung kailan katatapos lang ng milagro ng Diyos sa mga buhay nila. Kaya dyan kayo mag-iingat pagkatapos mong graduate. Pagkatapos mong makapasa ng board exam at bar exam. Kasi talagang hinihintay ni Satanas yan. Yang moment na yan. Hinihintay niya talaga yan na makuha mo yung trabaho na yan. O higit pa, yung posisyon na yan, inaabangan niya talaga yan. Kaya maging mapagmasid kayo mga minamahal. Kapag busog ka na. Kapag hindi ka na uhaw. Kasi ganito po yan. Minsan ang Panginoon parang payong. Kailangan na kailangan kapag maulan. Pero kapag huminto na ang ulan, ang nagiging tingin na natin sa Panginoon at mga bagay na may kinalaman sa Kanya, kagaya ng hard preaching na to, ng paalala na to, pabigat. Wala nang ulan eh. Para saan pa tong payong na to? Para sa'yo, dalahin na lang. Kaya nga nung meron mga nagtagumpay, dumami ang pera, ang nakikita nila ganit, ang dating excited magsimba nung walang-wala pa siya. Umulan, bumagyo, umaraw, o kahit anumang klima nandyan. Ngayon, hindi ba maintindihan ni Pastor, malakas ang ulan? May bagyo? Baha? Kailangan din naman natin magpahinga, di ba? Marami ng tunog suhestyon, pero ang totoo, rejection. Maraming mga pag-good idea, mga reasonable reasonings, pavalid excuses, pero ang totoo, nire-reject na ang Panginoon. Hindi niya kasi ma-reject ng full-blown. Kasi nga, papangit ang reputasyon. Laging ganun ang mga church-goers. Ayaw masira ang reputasyon. Kaya, ganito na lang natin, iayusin natin. Kumbaga sa letter, siguraduhin natin na walang butas. Pero meron pong malaking butas. Alam mo kung ano yon? Wala na si Jesus. Ang mga Hudyo, hindi nila ma-accept ang truth ng Panginoon. Hindi nila tanggap ang pagiging Diyos niya. Hindi nila tanggap ang pagiging Panginoon niya, kaya nireject siya at every turn. At maraming mga anak ng Diyos, hanggang ngayon, tagapagligtas lang si Jesus Christ. Meron nga mga nagsasabi, Panginoon na nila eh. Pero pag tinignan mo yung decision makings nila at yung kanilang approach sa mga hard preaching na hard pill to swallow, makikita mo na kahit lumipas na ang maraming taon, hanggang ngayon, hindi nagle-level up ang Panginoon sa paningin nila. Siya pa rin yung anak ng karpintero. Anak nino? Ni Joseph at ni Maria. Parang sa atin, hanggang ngayon, tagapagligtas lang ng kaluluwa. Hindi pa rin King of Kings, Lord of Lords. Ikaw pa rin nasusunod eh. Kaya nga hindi na ako nagugulat eh. Kapag nagkikwento yung mga kapastoran sa akin, laging merong isang pag nabusog at di nagutom at pagkatapos ng miracle, hindi na sumusunod. Bakit? Kasi never naman nila nakitang hari siya at Panginoon ng buhay nila. Ang nakikita nila, worker of miracles. Yun sa Hudyo. Sa panahon natin,
tagasagot ng panalangin nila. Genie ang Panginoon. Ngayon, kapag naabot na nila yung pinaka tugatog ng tagumpay na hinihintay nila, ano nangyayari? Lumalabas na yung totoong sila. Kaya makikita mo, hindi lang yung trato nila sa kapatiran. Hindi lang yung trato nila kay pastor. Yung trato nila sa mismong gawain. Nagre-reflect. Kaya nga pag nagkakwento yung mga kapastoran sa akin minsan ng kabigatan ng puso nila, hindi na ako nagugulat na mayroong mga pastor na iniiwanan. Kasi yung reflection ng rejection at unang pangiiwan nila sa Panginoon. Matagal na silang wala sa church. Hindi lang alam. Kaya nga ang tanong ngayong gabi, will you also go away? Kung titignan natin, yung tanong na yun, saktong-sakto sa ating panahon. Maraming tao ang naka-oposisyon sa Biblia. Kahit sa mga unsaved. Kaya nga mayroong atheism, may mga agnostics, at mayroong nabumuhi sa Bible, ang tawag nila fairy tale. Gawa-gawa lang. Pero may mas malala sa mga yon. Yung mga ligtas na namumuhay na parang walang Diyos. Yung mga hindi marunong makinig. Mas masahol ka pa sa atheist. Tinalo mo sila. Bakit? Kasi sila, simulat sa pool, ayaw nilang maniwalang may Diyos. Ikaw naniniwala ka, pero yung aksyon mo, sinasabi mo, hindi siya totoo. Maraming nag-o-oppose kapag nag-preach tayo against sin. Amen? Pero maraming anak ng Diyos na mumuhay palihim sa sin. Noong mga nakaraan, sinabi natin na i-block na natin yung mga sisira sa unity ng conviction ng church na to. Na-block nyo na ba? O nananatiling bukas pa rin ang bahay at buhay nyo sa kanila? Alam nyo po, napaka-satanic nung ganong way of life. Kasi sa tuwing makakarinig ka ng preaching at umamen ka, pero hindi mo sinusunod at dumadami lang ang kaalaman mo sa Bible, para kang si Satanas. Alam na alam ang Bible, pero walang surrendering na nangyayari doon sa Word of God. Yun ang pinagkaiba nating mga ligtas sa Kanya. At yun ang inaasahang difference ng Panginoon sa atin kay Satanas. Si Satanas, alam niya ang salita ng Diyos, simula pa. Sa simula pa lang. Andun siya eh. Nasa langit siya eh. Bago pa tayo maligtas at maging tagalangit lahat. Kaya nga, di ba, nung tinukso niya ang Panginoon, nasusulat, sabi niya. Hindi niya hahayaang sumayad yung paa mo. Pag lumundag ka sa mataas na lugar na to, inutusan niya ang Panginoon magpakamatay. Tapos sabi niya, nasusulat, hindi hahayaan ng Diyos yun. Uutusan niya yung mga anghel niya. Tamo, alam niya ang Bible. Pero nag-submit ba siya doon? Hindi. Kasi nasusulat sa Bible, di ba, dapat hindi mo tutuksoin ang iyong banal na Diyos. So, hindi siya nag-submit doon sa isa pang verse. Ang ginawa niya, nilabag niya isang verse, gamit ang isang verse. Maraming anak ng Diyos sa panahon natin ngayon, pag nabusog na, naka-oppose na sa mga verses na minsang niyakap nila. Tapos ito pa gagawin nila. Pag nag-preach si pastor, gagamitan nila ng verse din. Tapos makikita mo yung buhay nila. Nire-reject yung katotohanan ng Panginoon. Hindi po yun pagiging Christ-like. Pagiging Satanas po yun. Isipin mo gano'ng kasakit sa Panginoon yun. Niligtas ka niya. Pero ang naaalala niyang anak, iba. Anak ng dilim. Folks, kailangan po nating i-preach ang gospel sa mga sarili natin para mahimasmasan tayo. Minsan, di ba, pag ang isang tao, para mahimasmasan, anong ginagawa? Naghihilamos. Baka kailangan mo maghilamos ng dugong mahalaga ni Kristo. Paano? I-preach mo ulit yung kaligtasan sa sarili mo. Makita mo, kung offensive sa'yo ang hard truth na to, mas offensive yan sa cross ni Jesus Christ. Kasi isa yan sa reason kung bakit siya namatay sa cross. At ngayon, nagpupugad yan o nag-hideout yan sa utak at puso mo at kinukonsinti mo si Satanas. Paano mo naaatim
na yang nakakadiring kasalanan na yan ang nagiging Diyos, Hari at Panginoon ng buhay mo. Kung alam na alam mo, yan ang reason kung bakit siya namatay sa krus. Sana may masmasan ka. Kapag nag-soul winning ka at binanggit mo yung John 3:16. Unang salta pala ng verse, for God so loved. Ang tanong agad doon, namumuhay ka ba sa pag-ibig ng Diyos? Kasi pwedeng may pag-ibig ka, pero hindi yan pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig ng Diyos is the gospel of Christ. Namatay siya para sa kasalanan natin. At bakit ka pa namumuhay dyan? Amen? Ang pamumuhay sa kasalanan ay pamumuhay sa rejection kay Jesus Christ sa dugo niya na nabuhos at sa kaligtasan na gawa sa kanyang sakripisyo. Number 3. May natututunan po ba kayo? Okay. Yun po ang goal natin dito. Ito ay hard pill to swallow, lalo na kung nandoon ka sa kalagitnaan ng pagbabaliwala. Bahala ka dyan, pastor. Bahala ka magsisigaw dyan. Kung merong unang hakbang sa pagsunod sa Panginoon, which is yung baptism, meron ding unang hakbang sa paglayo sa Panginoon, neglection. Bago maging full-blown na rejection. I hope, kahit masakit, hard pill ito, I hope by faith, swallow it. Kasi hindi ka gagaling hanggat hindi mo iniinom yung gamot mo. Kailangan mong inumin yung maintenance mo. Kasi kapag hindi mo ininom yung maintenance ng gospel ni Kristo, mawawala ka na naman sa katinuan. Malinaw? Tapos na po tayo doon sa tinatawag na misconception of the Jews o misconception din ng maraming churchgoers sa panahon natin. Tapos na po tayo doon sa tinatawag na rejection of the Jews. Nakinunik din natin sa rejection ng maraming churchgoers. Nandito na tayo sa panghuli. Sa mensahe pa rin pinamagatang, the hard pill to swallow. At ang pinakatanong ng Panginoon, will you also go away? Ang sagot, hindi. Kung ikaw yun nasa Matthew chapter 19 verse 11. Ano nakalagay doon? Isa ka sa mga tao na para sa iyo talaga ang mensaheng ito. Kung talagang dito ka idinagdag at para sa iyo talaga ang liham na to, ang outline na to, hindi imposible na malunok mo ang hard pill na ito. So dito ko makikita natin ang paglala o kung gaano kalala yung blindness ng mga Hudyo sa katotohanan. Anong linya nila dito, mga minamahal? Sabi nila, show us and we will believe. Dito yun sa chapter na to, di ba? Sipin mo yun, Brad? Tagal nilang magkasama, no? At kakakain lang nila ng isda at tinapay. Sa verse 5 hanggang 13, makikita natin yung milagro ng Panginoon na yon. Pero, bulag pa rin sila. Bulag pa rin sila kung sino siya at bakit niya ginagawa yon sa kanila. When he made his claims and issued his call to commitment, they were unable to see the truth. They were unable to swallow the hard truth. Bakit? Because sila po ay mga bulag. Sumusunod sa Panginoon pero hindi ligtas. Ako naniniwala ako. May mga miyembro pa rin dito na nagliligtas-ligtasan. At sa maraming Baptist churches, ang daming nabaptize. Ligtas-ligtasan. Mga kumukuya, umaate sa tagal ng ministry, pero hindi mga ligtas. Why? Isa sa patotoo,
Hindi nila magets-gets o makita-kita yung mga preaching na nasa harapan nila. Na ang tanging makakagets lang at hindi ma-offend ay mga ligtas na miyembro. Kaya nga nakakatakot yun, no? Bagamat hindi sa gawa, pero indikasyon. Sobrang tagal mo na, laging offended sa preaching ni pastor. Kailangan lagi siyang papaliwanagan para, may masmasan sa preaching ni pastor. And sabi dito sa 11, no? All men cannot receive this saying. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao. Hindi ito para sa mga unsaved. Save they whom it is given. Kanino daw isiname ang mga hard preaching o hard pill to swallow o truth ng Bible? Sa mga saved. Yes. Amen. Kaya kapag nakakita ka ng mga unsaved sa labas, di ba? Hindi nila gets kung bakit kailangan natin huwag pabayaan ng pagkakatipon every week. Hindi nila gets ba't nagsisimba tayo ng umaga at hapon. Hindi nila gets yung prayer meeting natin pag Friday. Ultimo, damitan natin, hindi nila gets. Music natin at yung iba pang nating mga convictions, hindi nila gets. Lahat tayo sumasang-ayon, di ba? Pero mag-ready kayo. Ito, hard pill to swallow. Marami sa church natin, hindi rin nagigets. Ang inaasahan nila yung sarili nilang talino, panglupang talino. Kaya kapag ang preaching lumalim at naging matigas, makikita mo, hindi nila makita kahit anong paliwanag. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Every year, pinapaliwanagan mo siya. Every month, pinapaliwanagan mo siya. Sa preaching, sa brethren, sa programs, sa kung ano-anong mga nangyayari sa church. Ako po sa tagal ko, naging youth leader ako, naging preacher ako, naging Bible student ako, at ngayon pastor na ako, ang dami ko na-encounter na gano'n. Pero hindi nila magets. Ang sasabihin pa nila, si pastor ang hindi makagets. Hindi naman pwedeng puro ganto-ganto na lang. Alam niyo, pag nakikita ko sila, hindi ako sumasagot. Naaawa ako. Sabi ko, hindi niya nakikita. Pero itong verse na sinabi ko ay napakasimple. Kahit isang baguang Kristiyano, gets niya. Pero matagal na siya, pero hindi niya pa rin makita. Sana nga backsliding lang. Sana nga blindness ng backsliding lang. At hindi yung kinakatakot ko. At kinakatakot nating lahat. Kasi pwede kang deceived ng sarili mo. Nakakalungkot, gaya ng mga Hudyong ito, naglipa na sa mga Baptist churches o kahit saang Christian group ang mga bulag sa ating mga panahon. Hindi lang yung mga bisita, kundi yung mas malala, mga miyembro na. Sumusunod sila kasi merong tinatawag na nakukuha na pamatid gutom at pamatid uhaw. Alam nyo, without God's intervention, hindi nila yan makikita. Kaya tinan mo, minsan, tinititigan ko, yung mga nagpapaliwanag, nakatingin lang ako, sabi ko, hindi talaga maliliwanagan hanggat hindi siya nakakaalis sa dilim dahil dun sa nag-iisang liwanag. Hihinto lang yan for a moment. Next month, bibilang lang ng ilang months, ganun ulit yan. Wala yung pinagkaiba doon sa mga bagong save kuno. Pero makikita mo, hinto, balik, hinto, balik, paulit-ulit. Yun yung sinasabi ko. Kasi nung sineran ng gospel ng ilang tao sa simbahan, lumundag agad doon sa saving faith. Hindi pinaliwanag yung biblical repentance. Kaya maraming nabaptize na hindi ready maligtas. Kasi hindi naman niya nakita na makasalanan talaga siya. Ngayon, anong problema? Ito ang problema. Imbis na puro tupa, may mga nahalong kambing. Kaya nga nanunuwag kambing. Nakita na ba kayo ng kambing? Wala kang ginagawa, susugurin ka. Pero ang sabi ng Bible, my sheep hear my voice. Kaya pag narinig nila yung preaching, kahit hard preaching yan, hard pill to swallow yan, hindi yan manunuwag. Anong reaction niya? Papakumbaba yan. Hirap na hirap lunukin ang katotohanan ng Panginoon. Pero marami sa ating panahon,
napakadaling maniwala sa maraming ibang bagay. Pagtungkol sa mga truths ng Bible, parang biglang nawawala ng utak ang marami. Madali lang naman maligtas, di ba? Madali lang mag-share ng gospel. Romans Road. Sabihin mo lang, Romans 3:23. Lahat nagkasala. As ipaunawa mo doon sa verse na yon, na siya ay makasalanan. Hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Diyan na mabubuo yung picture ng biblical repentance. Kasama nung Romans 6:23, kaya magbabayad siya. Kaso minsan, masyado nagmamadali magpaliwanag ang mga soul winner sa 3:23 at 6:23 ng Romans Road. Gusto mabilisan lundag agad, no? Kasi di natin masisi, meron kasing mga ibang leader sa likod ng pulpit, hinahabol yung kota ng dami ng mababaptize. It so happen, akala nila yung binaptize nila, mananatili sa kanila, lilipat pala. Mapupunta ng ibang church, mapupunta sa ibang pastor. Ngayon, yung pastor na yon naligtas talaga, namumroblema. Kasi may isang deceived sa sarili niya, akala niya saved siya. Hindi po ready for salvation ang isang tao na hindi naman nagkaroon ng biblical repentance. Hindi po. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga minamahal, ang gospel ay hindi nagtatapos kapag membro ka na. Dati narinig ko sa mga matatandang Baptist, ano ba to si pastor? Paulit-ulit sa kaligtasan? Yun ang dapat pinakaminamaster mo na preaching. Hindi tithing, hindi clothing, hindi yung turo sa mga kasalanan o yung mga sacrifices o hain o law sa Old Testament. Maganda matutunan yan. Pero tayong mga Christians, ang pinaka dapat master natin na pasikot-sikot na turo is the gospel, soteriology. Nakukuha niyo ho? Tignan niyo po, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should be shine unto them. Tignan mo yung classmate mo, yung workmate mo, yung friend mo, sa kahit anong field. Pag merong silang tanong about sa isang subject sa Bible na masyadong hard pill to swallow, and explain mo, makikita mo, hindi nila maswallow. Hindi nila makita yung nakikita mo. Why? Kasi si Satanas, ang Diyos ng mundong ito, binulag sila. Ang nakikita nila is yung tinatawag na logical na mga bagay. Ang hindi alam ng marami nating kababayan, bagamat buhay sila physically, at yung soul nila ay buhay, yung kanilang spirito ay patay. Kasi namatay yon sa Eden. Nung kagatin ni Adan, yung forbidden fruit. Minana natin. That is why tayong mga ligtas, pag naligtas, pumapasok ang isang espirito na wala ng kamatayan. Ang Holy Spirit. So, masasabi natin, lahat ng mga unsaved sa lupang ito, biblically speaking, kaya sila bulag, wala silang matinong pag-unawa sa mga spiritual na bagay, lalo na pag-usaping Bible, kasi nga they are spiritually dead. At kapag dead, walang sight. Kaya nga sabi sa Bible, yung mga naligtas, quickened, binuhay. Kasi pag buhay, didilat ang mata. Makikita niya kung ano siya. At kung ano ang ginawa ng gospel sa kanya. It so happen, hindi lang yung mga tao sa mundo natin na unsaved ang ganon. Hindi lang po yung mga Hudyo ang ganon. Hindi lang po sila ang nasa ganyang kalagayan, mga minamahal. Hindi lang po sila yung nagtatanong sa Panginoon ng tinatawag na, show us and we will believe. Marami pong kagaya ng mga Hudyo. Point number 3. The delusion of the Jews. Deluded sila dito, mga minamahal. At yun yung kanina ko pang sinasabi. The delusion of the Jews. Ang nakakalungkot,
Gaya ng mga Hudyong ito at gaya ng maraming naglipana na unsaved sa lupang ito, marami din pong mga churchgoers, maraming nasa likod ng pulpit, maraming nasa mission field, maraming nasa Bible school, maraming kumukuya, umaate ang datingan sa loob ng gawain. Sa modernong panahon na to, na nasa loob ng delusion, nasa loob ng pagiging bulag. Hindi sila saved. Sana hindi ka isa doon. Kaya nga ang tanong para sa'yo ba to? Sa'yo ba ibinigay ang mensaheng ito? Kasi kung sa'yo to, dapat nasa iyo ang gospel. Mga minamahal, gusto ko pong makita natin ang katotohanan. Nakakakita ka ba talaga? Ang paningin mo ba ay galing talaga kay Jesus Christ? Ikaw ba ang modernong katumbas nung bulag na pinagaling niya? Na nagpatotoong, I am blind, but now, I see. Kasi ang totoong ligtas, kahit gaano pa ka-hard yung preaching, hindi yan aalis sa pagsunod sa Panginoon. Katulad ni Pedro, tinawag na nga siya ng Panginoon Satanas, umalis ka sa likod ko. Pero nakita nyo ba na hindi na sumunod si Pedro? Yes, merong time na hindi siya sumunod sa Panginoon, pero hindi yung time na na-rebuke siya ng Panginoon. Actually, hindi pa nga preaching yun Rektahan yun sa panahon natin, mapulpito ka lang ni pastor. Si pastor nasa pulpit, napagalitan ka lang. Iba, hindi na nag-church Ito, walang preaching. Harapan, magkausap. Talagang binanggit yung pangalan niya. Pero makikita mo ba si Pedro na after nun, hindi na siya nag-church? Hindi na siya nagpakita sa Panginoon? Andun pa rin siya. Alam mo bakit? Ba't niya natanggap yung mabigat na salita ng Panginoon? Kasi hindi naman siya deluded. Right. Hindi siya nagpapanggap na ligtas na miyembro. Kaya nga nung tinanong siya ng Panginoon, sino ako? Sabi ng mga tao. Sabi nila, ganito ka daw. Ikaw daw yung propeta, ikaw daw si Elias. Pero sa inyo, sino ako? Sumagot agad si Pedro. Ikaw ang Christ. So makikita mo, hindi siya namumuhay sa delusion ng religion at pagiging religious. Talagang ligtas siya. Now, bakit kaya nawala yung mga Hudyo at bakit nawala yung maraming tao sa Baptist Church? Backslider lang ba talaga sila? O baka yun yung pinakamagaan na masasabi natin kasi kamag-anak natin sila? O yung hard pill to swallow? Di talaga save. Save-savean. Baka never naman nilang nakita ang Panginoon as He is. The Christ. I hope yung pagpaplano mo na mawala sa gawain, hindi pagre-remake ng delusion ng mga Hudyo na to. Sana save ka talaga. Kasi hindi natin masabi. May mga nawala sa gawain, nakabalik. Pero ang dami ko rin po nakita, hindi na bumalik, kinamatayan. Yung backsliding kuno na pinaniniwalaan ng mga nasa paligid nila. Kasi, di naman natin masabi. Pero I believe, meron at meron doon na mga namatay. Hindi talaga sa langit pumunta. Alam niyo yung sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew, chapter 19:11? Pansinin niyo. All men cannot receive this saying. Ibig sabihin, hindi daw ito matatanggap ng lahat ng tao kasi hindi naman lahat ng tao nakaharap niya ligtas. At siya ang tagapagligtas. Save. Para daw kanino to isinave o nilaan. They to whom it is given. Ibig sabihin sa mga ligtas lang. Para doon sa mga kasama sa word na whosoever sa John 3:16. Yung mga nag-believe doon sa begotten Son. Yung mga Hudyo na to, these people were following the Lord Jesus Christ. Hindi dahil siya ang kanilang tagapagligtas. At Panginoon ang kanilang buhay. Meron pa nga mga nagsisimba, di ba? Kasi nandun yung boyfriend nila. Hindi dahil sa
tagapagligtas ng kanilang buhay. Nangyayari yan sa panahon natin. At sa panahon nila, dahil yun sa pagkain, sa pakinabang, kaya sila sumusunod. Kaya sila nandoon kasi nasa-satisfy ng Panginoon yung kanilang appetites. Fleshly appetites. These people, these Jews, wanted more and more and more. Kagaya ng maraming tao sa panahon natin. Ang nakakalungkot, lagi nilang kasama every week ang Panginoon. Literal. Pero umabot sila sa punto na china-challenge, pinoprovoke nila ang Diyos na nagkatawang tao. Nag-rate ka ba talaga kay Moses? Ikaw ba talaga yung mas sigit pa sa mana? At napatunayan nila yon. Nang makita nila sa kamatayan nila na siya pala talaga yung nakaupo sa kanang bahagi ng Ama. Sana hindi tayo katulad nila. Ang habol, milagro. Sa panahon natin, ang katumbasan, habol, blessing. Nasa church, nagsisimba kasi umuulan ng blessing. Pero kapag usapang expectation na ng Lord sa kanila, pagkukrucify na ng kanilang buhay hanggang kamatayan sa Panginoon, ipako na yung mga affections at yung mga lust, yung mga makasarili nilang desire, yung kanilang mga gustong mangyari sa mga buhay nila. Ayan na, they turn away from Christ. They walk away, palayo sa Panginoon. Ang pinakamapanganib na lugar sa Christian life na ito ay hindi yung gutom at uhaw ka, kundi yung busog na busog ka sa tinapay at tubig na meron ka. Sounds familiar? Meron ka naalala? Baka para sa yung will you also go away? Alam mo, ang mga tao hindi sila interesado sa truth. Sadly, even the church people, hindi sila interesado sa truth. Nakakalungkot, inuulit nila yung mga Hudyo na to. Interesado sila sa ano? Sa tinapay. Sa pakinabang. Sana hindi ka ganun, no? Hindi ka nasa gawain dahil doon. Nandito ka sa gawain, parang si Pedro. Nakikita mo kung sino ang Panginoon na naglagay sa'yo dito. Daming ganyan ngayon. Sa panahon natin, puro pa-spiritual, pa-religious experiences nila, pero without surrendering and crucifying, walang commitment sa Lord. Kapag masasagasaan na yung comfort nila at peace nila, ayaw na. Ayaw na. Kapag mangyayari na yung variance ng Panginoon between them and their family, ayaw na. They want to serve God for what they can get out of it without any concern for His glory and for His perfect will. All they want is excitement, entertainment. Ngayon, pag hindi na sila nai-entertain at hindi ka na pumapasa sa kanilang false criteria, lalayasan ka. Why? Kasi walang commitment. Walang Galatians 2:20 na umiiral at walang Galatians 5:24 kang makikita. Ang labanan na kasi ngayon ay kung sino ang fastest growing Baptist church at kung sino ang fastest na pinagpala na Christian figure. Wala nang emphasis sa fundamental truths. Wala nang pag-estima sa Diyos na nagkatawang tao. Ngayon po, ang marami sa panahon natin ay status worshipers. Kaya nga hirap silang makinig kapag ang isang nagsasalita sa likod ng pulpit, mas mataas ang pinag-aralan nila. Hindi na sila nakatingin sa calling. Nakatingin na sila sa college diploma. Ginawa nilang secular ang ministry ng Panginoon. I hope this church hindi doon nakatungtong. Nakatungtong tayo doon sa kung ano yung truth na naririnig natin sa likod ng pulpit. Not everyone asking for the truth can swallow it. Yan ang katotohanan. Because God's truth is bitter to the one who is living
on the sweetness of sin. Lalo na kung napakatamis sa'yo ng misconception mo, ng rejection mo, at ng mga delusions mo. Pero ano't ano pa man ang maramdaman mo ngayong gabing ito o ngayong Sunday na ito, ang God's truth ay mananatiling God's truth. At yun yung hard truth. Yun yung hard pill na hindi masaswallow ng lahat dito, pero kung kanino man isinave ito, makakaya nilang lunukin yan. God's truth is always right. God's truth is always perfect. Now, the question is, can you swallow that hard truth? Or will you also go away? Shall we pray?